Okay, so good morning everyone. Ito ulit si Pastor Man. Ito ulit tayo sa Motostar, Pagsawitan Branch, Santa Cruz, Laguna. At may dala-dala ho tayo na Yamaha Patio. At yun naman pong i-review, i-compare yung po sa kanila pong Israel 125 din, FI Motostar. At titingnan po natin kung ano po yung pagkakahawig at pagkakaiba ng unit po nito. So samahan niyo po ako sa ating review. Tapusin mo po ang video na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka, like, i-share mo rin. At buhayin natin uli ang ating pong pamilya ng mga YouTuber. Kasi mas mahabang informasyon makikita niyo po sa YouTube. Pero bago lahat, introduction muna. Alright, so good morning everyone. Ito si Pastor Man. So ngayong pong umaga ay nakahiram mo tayo ng Yamaha Patio. Paano ba nga ba ibibigay sa inyo? Yamaha Patio. Okay, Yamaha Patio. Opo, no? So first time na meron na tayong re-reviewin. Sabi nga diba, Pastor, bakit hindi ka mag-review ng iba namang mga unit aside from Motostar? Oo, siyempre loyal tayo sa Motostar ngayong umaga, tayo po ay magre-review ng hindi lang po itong Yamaha Patio, kung hindi yung Motostar po ay meron na rin pong itsurang ganito. Later. Basta! Oh, Yamaha na yan ah! Meron dito, may bago! Ikakampura ko ga? Papasok ko doon sa loob. What follows is a brief construction montage. A few moments later. Okay, so umpisa po natin sa kanya pong headlight. May dalawang layer, high and low. So kumpara po natin dito naman po sa ating pong Easy Ride 125 Fi. Meron po siyang magandang disenyo ng parang pinaka LED light, as nandito po sa gitna po yung pinaka headlight po niya. Pag pinag-usapan naman po itong signal light, LED na po yan, left and right. Tapos meron po siyang old style na trimming, pero kung kayo po ay ayaw nyo po ng mga gayak-gayak na ganyan, gusto nyo personalize na gayak, sabihin ko na may matatanggal to sticker na to. Sabi nga, hawig na parang hawig besta po siya. At meron lang siya pong extra dim light. Ito naman pong ating Yamaha Patio. So mas malaki yung po kanyang signal light, left and right. Yung kanya pong tapalodo, ilalim po yung kanyang busina. Para po dito sa nakatago po yung kanyang busina. Ito naman pong kanya pong rim size 90 by 90 by 12. Yung po sa Pasio 110 by 70 by 12. Pagka yung nakasakay sa motor, nasa kanan po yung kanyang disc brake. East Ride 125 natin ay nasa kaliwa ang disc brake. Ang sensor po niya yun, so hindi po siya ABS, sensor po yun. So ito, wala siyang sensor doon, malamang nasa kabila yung po niya. Tingnan naman po natin yung kanya pong susihan, ay conventional din po. Push to open, yun. So natin po yung seat compartment, yun. Malalim-lalim. Nandito po yung kanyang fuel tank. So magagas ka, nasa under seat compartment mo. Kasya kaya ang full face helmet ay hindi mo kakasya. Siguro hampis na helmet, kasya po din. Mapapansin nyo, mas malapad yung kanyang puwitan isa po sa puwitan po ng Patio. Isa din natin ito. Yan. Meron siya dating Y-Connect, pero alam ko hindi na inactivate ito, kaya wala na po laman. Okay. So, yung kanyang gas tank cover, ito, kanyang under seat compartment, compare nga po natin ng konti. Dadangkal po natin sa kalahating dangkal. Ito, halos kapraso lang. Mas malapad po yung under seat compartment ng East Ride. Okay. So pareho po siya, hindi
spring type. Yung kanya pong upuan, manually, lagabog. Okay. So, pareho po siya merong sungkitan ng helmet. Yun, kabilaan. Ayun, kabilaan. Okay, so merong mga tools po doon. Lagay ng tools. Ito, wala pong lagay ng tools. Okay, so kung bubuksan po yan para makita po yung throttle body po niya, ay tatanggalin po ito. Ang ano po niya ay powder blue. Meron po siyang nakalagay po ditong legend. Para po talagang iano po na siya po ay old school. Sa likod, drum brake. Tapos ang ilaw po niya sa likod ay ganun din. LED na. So, doon halos may similarity yung pong kanya pong ilaw. Yung brake light po niya at saka yung pong signal light ay maliit lang na konti kumpara po sa Yamaha Patio. Yun. Siyempre mas may quality ito kung titingnan po natin. Pero halos pareho po siya na ha. Nasa kabila din po yung pinaka-drum brake. Pagkatapos, yung kanyang shock, ayun. Yung sa Patio po ay kita po yung kanyang CVT. Okay, so pag-usapan naman po natin yung kanya pong tambucho. So, yung tambucho po ng Yamaha Patio. Meron po siyang kakaibang hugis ng heat guard. Air-cooled pa ho rin siya. Hindi siya oil-cooled kasi 125 naman. Pero FI po ito. So, yung kanya pong foot peg. Yun. As you can see, mas mababa ng konti yung disenyo po ng Easy Ride. Yung kanya pong heat guard ay glossy na silver. Okay, para talagang retro talaga. Tagod-tago po yung kanya pong pan. Ayun. Air-cooled din siya. Nandun po na lagay din ng langis. Ang size po ng gulong niya sa likod ay 110/70 by 12. Yamaha ay ganoon din, 110/70 by 12. Okay, so pag-usapan po natin yung kanya pong upuan. So, siyempre, meron pong Motostar na emblem ho yan, hindi nawawala. Siyempre, sila pong maker. Pero pansin niyo, mas malapad po na dihamak ito kumpara po doon po sa ating pong Yamaha. Pero pag pinag-usapan po yung quality po ng leather, ay masasabi ko na siyempre mas maganda ang quality nito, premium. Pero pinapalpan din naman nila. Kung gusto niyo po na maganda-gandang quality, magpa-customize po kayo ng upuan. So sa switches, tingnan po natin ang comparison. Horn, okay, busina, okay, high, low ng headlight, signal light, okay, left and right, okay, so tingnan natin sa Yamaha Passion, ganun ba rin ba? So, busina, left and right, high and low, so pareho lang, ano? Tingnan naman po natin yung sa dashboard po niya, o yung kanya pong LCD TFT screen. Okay, so siyempre ito po ay activated po ito. Yan, so yan po ang ano lang typical po ng Yamaha. Sa kabila, yung sa Motorstar po ay wide po yung kanyang screen. Yan, so pero ang ganda, no? Para kang merong tablet sa ibabaw. Tapos meron po siyang bag carrier dito. Kabitan po ng bag. Ang patio po ay doon sa ilalim at meron po siyang sa ilalim pa. Okay? Sa ating pong Motorstar, wala po siyang galon. Ang kagandahan po sa kanya, dalawa yung kanyang compartment, butas ng lagayan. Okay? So, samantalang dito sa Pasio, Meron siyang open at merong cover na compartment. tapos ito po yung kanyang susian. Meron po siyang lock ng susi. Okay? Meron lock din ng manibela. So, meron din lock ng manibela. Yung kanya pong, makikita niyo po, glossy. Glossy. Dito sa glossy din, pero full black. Okay? Card. Ito po yung kanyang headlight, dim light, headlight, balik. Tapos meron po siyang kill switch. Nandito po yung kanyang start. Okay, so sa Pasio, meron din po, meron po siyang switch. Ito po yung habang nakatigil ka sa kalye, inul mo yan, usa siya ng mamatay para makatipid. Pero usually hindi ina-advise po yan kasi nga po ay medyo nakaka-alarma po sa driver pagka minsan nalilimutan. Okay? So ayan, may hazard po siya. Ito po wala pong
hazard. Okay, so conventional po yung kanya na ito pagbuhay, kung tawagin po lang automatic lights on, buhay na kagad. So ano mo lang yung headlight mo, high and low. Pero automatic headlight on siya. Ito hazard. Samantalang yung kabila, conventional pala on off dimmer. Okay? Ito po kanyang grab car, ready na for top box. Hindi mo na kailangan ng aftermarket na bracket. Kasyang-kasya na po. Pwede na pong ikabit. Ito pong pinaka-base ng ating pong top box na nakalagay sa Casio. So, ayaw mo lang ikabit kasi baka magasgas po. Siyempre, ito po hindi pa nabibili. Yung base po na yun, kasyang-kasya, doon po ilagay po sa Easy Ride 125 Fi. So, subukan po natin ipatong po natin. At sinubukan po natin na sakyan upang makita po natin kung tipto tayo o tama-tama lang po yung height natin para sa scooter po na ito. So yun, ang lapat po na legend. Okay. Ito, Casio. Okay, Yamaha at saka Motorstar. Later. Alright, uwi na tayo. Na-review na natin ang dapat reviewin. And now let's go to our Bible meditation this time. Today our verse is found in Proverbs chapter 22 verse 1, which says, "A good name is rather to be chosen than great riches, and a loving favor rather than silver and gold." Ano ibig sabihin po nito? Buying a vehicle, whether motorcycle or car or four wheels, ang purchase po nila ay branded, having a good quality. Sa motor, syempre Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, to name a few. So hindi ko sila pinopromote, pero branded are first choice of many riders. Lalo na po yung mga riders na may sapat na budget. Pero sa mga naghahanap ng budget meals, nire-recommenda po natin ang Motorstar. Through the years ay nakapag-develop na po sila ng quality na rin po, na masasabi po natin na meron na rin good name pag pinag-usapan po ang kalidad. Lalo na po ngayon na puro FI na ang kanilang pong ilalabas. So ano pong kinalaman po ng talata po na ito na having a good name? May dalawang bagay po na nais ko pong ibahagi po sa atin. Ano bang ibig sabihin ng good name sa talata po na ito? So una, sa Bible, pag pinag-usapan po yung good name, it means to be well spoken of. In short, maaasahan mo sa panahon na kailangan mo, nandyan. Hindi ka iniiwan. Maasahan mo ng matagal, makakasama mo ng matagal. Kagaya po ng aking motor na Eastride 150N. 4 years na po kami na magkasama ngayon po Pebrero. At nakikita ko po na matagal pa kami magsasama. Meron po persona sa Bible na makikita po natin na hindi ka iiwan. Sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 24. Ganito po sabi, "A man that has friend must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother." He is a kind of friend na buwis buhay para sa iyo. Sabi nga sa John 15 verse 13, "Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend." Sino kaya ito? Pangalawang bagay, it is to be well beloved. In short, mamahalin mo dahil mahal ka niya. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Oo, ang mabuting pangalan na sinasabi po ng Biblia at sinasabi ko sa inyo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Si Jesus, the name above all names. Sabi po sa John chapter 3 verse 31, "It is Jesus that cometh from above, that is above all." Sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, "Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." At yung walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang namatay, nilibing at nabuhay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, tanggapin mo siya sapagkat siya ang pinakadakilang kaibigan na makikilala mo sa buhay po na ito. Dala po niya ang pangako ng buhay na walang hanggan. Sino mang sasampalataya sa kanya. Kaibigan rider, tanggapin mo na siya bago po matapos ang ipaglalakbay sa buhay po na ito. Shoutout po sa ating po mga bagong subscribers. Ito po si Jimboy Mariano, Christopher Garcia, Eugene 74147, Rodel Realosa, King YT Zeus, Ragaso Loro, Tu Consejo, Elvin Tiangson, and Car, at sa lahat po ng ating 3,419 subscribers. God bless po sa bawat isa. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Again, right side with prayer. To God be the glory. Ito ulit si Pastor Man. Salamat po sa ating panonood ng ating mga videos at sa inyo po mga comment and suggestion. Thank you for watching. Paalam.